Isang mapagpalang umaga po muli sa lahat mga kapatid. Tayo ay patuloy na dumadalangin sa Panginoon na ang ating mga kababayan na nakaranas ng matinding epekto ng bagyong Enteng ay patuloy po silang matulungan ng ating pamahalaan at atin silang patuloy na ipanalangin na maranasan nila ang katatagan ng kanilang mga kalooban. At tayo po ay muling mag-aaral ng kanyang mga salita sa pamagitan po ng ating online morning devotion, ang ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ating simulan ang ating umagang ito sa pamagitan ng ating pagbubulay-bulay nang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ating pong ipagpapatuloy ang ating paksa na may pamagat na Hiningay Ipagpuri Part 2 at ang ating pong batayan talata ay muli nating babasahin ang aklat ng Gawa, Kabanatang 17, talataang 25 at ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao
sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Salamat at purihin natin ang ating Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Sa ating pong batayang talata sa verse 25, bago po nating patuloy na bigyan ito ng pagbubulay-bulay, ating po munang tignan at basahin yung dalawang naunang talata. Sabi po sa 23 and 24, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyo, mga sinasamba, nakita ko ang isang dambana na may nakasulat, sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi niyo nakikilala, ang siya kong ipapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, ang lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Inilarawan po ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo sa mga taga-Atenas mula sa kanilang di kilalang Diyos. Ang Diyos na ito ay ang lumikha sa lahat ng bagay. At pagkat siya ang manlilikha, siya ang Panginoon ng lahat-lahat. Siya ang Panginoon ng langit at lupa. Siya ay Espiritu at kailangang sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi po kailangan ng Diyos na mga hain at handog ng mga taga-Atenas. Hindi siya nagugutom na kailangang pakainin. Sa halip siya ang nagpapakain sa atin. Hindi lang pagkain ang ibinibigay niya, lahat din ng iba pa nating pangangailangan. So, sa ganung kapamaraanan ay patuloy na binibigyan ng malinaw na aral ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo ang mga taga-Atenas, lalo na sa kanilang pagnanais na sambahin ang Panginoon Diyos na sa tamang pananampalataya at mga kapamaraanan upang lalo nilang makilala ang ating Panginoon Diyos na siyang nagbibigay ng buhay, ng lakas, at maging ng ating mga hininga. Kaya po nasabi nga dito, yung way, yung practice ng mga taga-Atenas sa kanilang pagsamba sa Diyos na hindi nila nakikilala ay patuloy na ipinahayag ni Apostol Pablo ang pagiging Panginoon Diyos na ating sinasamba na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po ang wika, ano ang mabibigay natin sa Kanya? Na ang tugon po ay sa Awit 50 verse 9 to 12 at sa Isaiah 42 verse 5. Ganito po ang sinasabi sa Awit 50, 9 to 12. Ito po yung ilan lamang sa mga Bible verses na nagsasabi ng mga ganitong pangungusap. Hindi ako kukuha ng baka sa iyong bahay, ni ng kambing na lalaki sa iyong mga kawan, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, at ang hayop sa libong burol, nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok, at ang mga mabangis na hayop sa parang ay akin. Kung ako'y magutom ay hindi ko sasaysayin sa iyo, sapagkat sa sanlibutan ay akin at ang buong narito. Ganun din po sa Isaiah 42 verse 5. Ganito ang sabi ng Diyos na Panginoon na lumikha ng langit at nagdadlad ng mga yaon. Siya'y naglalatag ng lupa at nagsisilitaw rito. Siya ang nagbibigay ng hinga sa bayan nito at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito. Siya ang ating Panginoon Diyos na nagbibigay buhay at hininga. Hindi tayo mabubuhay ng kahit sa isang sandali kung wala sa atin ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay buhay. Hindi tayo maaaring mabuhay na wala ang Diyos, tulad ng di tayo mabubuhay na walang paghinga.
Patuloy po nating pasalamatan at purihin ang ating Panginoon Diyos sapagkat Siya ang laging nagbibigay sa atin ng buhay, ng lakas, ng ating paghinga. Talagang ating ibigay sa Panginoon Diyos ang karangalan at kaluwalhatian at pagkilala sa Kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Nais ko rin pong i-share sa inyo ang isang balik-aral mula sa talinghaga ng ating Panginoong Hesus na naitala sa aklat ng Lucas chapter 12 verses 13 to 21. Pero ang babasahin na lang natin ay yung 16 to 21 at dito rin po yung sinasabi sa atin ng magandang paalaala sa lahat ng biyaya at pagpapala na binibigay ng Panginoon sa atin ay matuto tayong magpasalamat at magpuri maging ang ating lakas at hininga na kaloob ng ating Panginoon. Although ang talinghagang ito ay nagsimula sa pagbibigay aral ng ating Panginoon doon sa kasakiman. Kaya't naitala niya ang talinghagang ito na katulad ng sinabi sa verse 16 hanggang 21. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Yun po yung naging tugon dito doon sa talinghaga. Biniles ng Panginoon, pinagpala ang kanyang bukirin, ngunit nung umani ng sagana at halos hindi na magkasya doon sa kanyang maliit na kamalig ay nagpagawa ng mas malaking kamalig. Ngunit ang nakalulungkot, hindi man lang naalaala at ni-recognize ang ating Panginoon na nag-bless sa kanyang kabuhayan. Sa halip, ano po ang nasabi niya? Ang gagawin niya, magpapatayo siya ng mas malaking kamalig, doon niya ilalagay ang kanyang mga ari-arian at sasabihin niya sa kanyang sarili, marami na siyang naipon sa mahabang panahon. Kaya't magpapahinga siya sa pamagitan ng kanyang pagkain, pag-inom at pagpapasaya sa kanyang sarili. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, sabi po sa verse 20 and 21, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang iyong mga inilaan para sa iyong sarili? Kaya sabi po, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan, magpapatuloy po tayo sa ating pagpupuri at pagpapasalamat. Ano man ang ating mga nararanasan sa buhay natin ito, ano-ano man ang ating mga sitwasyon sa ating mga pananampalataya na pinagkaloob ng Panginoon at sa ating mga karanasan sa buhay, ang Diyos ay laging binibigay sa atin ang pinakamainam. So, madalas nga lang sa ating pagharap ng ating mga sitwasyon at karanasan sa buhay, ay ang nakikita natin ay ang lungkot, ang kadiliman, ang kawalan ng pag-asa. Sa halip, ang Panginoon Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng lakas, ng buhay upang harapin ang bawat araw na may kasapatan sa biyaya ng ating Panginoon. Tayo po ay muling manalangin sa ating Panginoon at magpasalamat. Samahan niyo po ako mga kapatid sa ilang sandali ng pananalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na amin na pagbulay-bulayan at minsan pa Panginoon ay aming inaabot sa panalangin ang aming mga kababayan na lubhang naapektuhan ng bagyong Enteng. I-bless mo Panginoon ang aming mga kaibigan, mga kababayan na ngayon ay nasa bahagi ng kanilang mga pagdadalamhati
maaring nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng kabuhayan, at iba pang mga bagay na nakapagdulot sa kanila ng malaking kalungkutan. I-bless mo, Panginoon, ang aming pamahalaan, ang aming bansa, at matugunan nawa at matulungan ang aming pamahalaan ang aming mga kababayang nasalanta ng bagyong nagdaan. Panginoon, i-bless niyo rin po ang buong araw na aming mga gagawin sa papasok sa trabaho, at ang iba ay maaring makabalik na sa school, at ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, iyo pong pagpapalain sa pamagitan ng aming mga pananampalataya, ang kagalingan ay aming mararanasan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat at papuri sa Panginoon Diyos. At salamat din po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayo at maglingkod.